Alam nyo ba kung paano maging hitik sa bunga ang mga pananim sa organikong pamamaraan? Hello mga ka-agri! In this video, ituturo po namin sa inyo yung 5 simple tips na alam po namin na kayang-kaya nyong gawin. Coming up! Kung gusto nyo po ng maraming bunga, ang gamitin nyo pong seeds na pantanim ay yung hybrid. Kung tama po yung pag-aalaga nyo sa inyong tanim, siguradong marami pong ibubunga yung mga hybrid na pantanim. Pero itong tanim ko, mga open pollinated po ito. Itong pipino, di rin po ito papahuli. Sobrang dami ng kanyang bunga. Meron pa po dito. Ang dami ko nang na-harvest. Meron pa po dun sa loob. Marami na po ako ditong tinrim. Pinutol ko na dahil sobrang sukal niya. So kaya po natin siya paramihin yung bunga kahit hindi siya hybrid. Pati itong talong na to, medyo matanda na to pero ang sipag niya pa rin pong magbulaklak at magbunga. So ito po open pollinated din itong talong na to. So ito po yung mga 5 paraan na ginagawa ko para maparami at maging hitik sa bunga yung aking mga pananim. Number 1 po ay yung lupa. Yan po yung pinaka foundation ng ating mga tanim. Sa organikong pamamaraan, ang pinapataba po natin yung lupa. Tapos yung lupa na po yung bahalang magpataba sa ating mga halaman. Yan po yung sikreto ng mga nag-organic, yung matabang lupa. Tanong, paano ba natin pagagandahin yung ating lupa? Una, kailangan po natin magdagdag ng organic materials. Kasi merong 3 requirement na kailangan para mag-thrive yung ating mga tanim. Number 1, kailangan meron po siyang source ng nutrients. So, pwede po tayo magdagdag ng mga organic materials tulad ng compost. Ito, yan o. Ilagay po natin dito sa ibabaw ng lupa. Pwede rin natin siya ihalo dun sa ilalim. After natin mag-cultivate, lagyan nyo ng compost tapos takpan nyo agad para hindi po ma-expose yung inyong lupa sa sunlight. Then pangalawa, kailangan nag-hold siya ng moisture para lagi pong nakakasipsip ng tubig yung ating mga tanim. Then number 3, kailangan po well-draining siya. Hindi dapat naiipunan ng tubig. Kasi kung pure lupa yung ating pinagtataniman, every time na nagdidilig tayo, na i-stack yung tubig, pwedeng mabulok yung mga ugat ng ating mga halaman, doon po tayo nagkakaroon ng problema. So minsan, nalalanta at namamatay yung tanim. Minsan, yun pa po yung pinagmumulan ng mga sakit. So para po hindi siya mabilis matuyo, naglalagay po ako ng mulch. Mga organic mulch din yung ginagamit ko. Mga damo na tuyo, mga dahon. Yan o, nilalagay ko po dito sa lupa para matrap po yung tubig, hindi siya mag-evaporate. Hindi po ako gumagamit ng plastic mulch kasi unang-una magastos. Tapos mas mahirap po magdilig lalo na kung medyo malapad yung inyong garden. Kasi sa plastic mulch, ang meron pong butas yung pinakatanim lang. So, iisa-isahin nyo po yung pagdidilig. Mas matrabaho, mas matagal po yung pagdidilig. Kung sa container po kayo nagtatanim, ganun din. Kailangan po yung lupa na gagamitin natin merong halong organic materials. Ang ginagamit naming ratio ay 50-50. 50% lupa, tapos 50% na organic materials. Tapos kung ang itatanim nyo po ay malalaki, tulad ng talong, kailangan malaki din po yung container para lumaki din yung ating tanim. Kasi kung maliit yung gagamitin natin, maliit yung tanim, konti din yung ibubunga ng ating tanim. So ito pong pakwan natin, nakatanim din siya sa malaking container. Tapos 4 na pakwan yung tinanim natin. So ngayon may mga bunga na siya. Number 2 ay pruning. Ito yung ating sili. Ang ginawa natin dito, tinappings po natin. Inalis natin yung pinakatalbos para magsanga siya. Mas maraming sanga, mas maraming ibubunga. So inalis natin yung pinakatalbos niya. Anong nangyari? Nagkaroon siya ng 2 sanga dito. Tapos dito sa baba nagkaroon siya ng mga panibagong sanga. So magiging mayabong or malago yung ating tanim. So magkakaroon po siya ng maraming sanga. Definitely marami po yung kanyang ibubunga. Ganon din po yung ginawa natin sa tanim nating talong. Kaya nagkaroon siya ng 3 sanga. So mas maganda po yung ganito kasi pag nagbunga siya ng marami, kayang-kaya niya pong buhatin. Hindi siya mababali. Kung isa lang yung pinaka main stem niya tapos maraming bunga, pwede pong mabali yung mga sanga. So dito po naging 3 yung kanyang sanga dito sa lower part. So mas madidivide yung bigat ng bunga. So kaya niya pong suportahan yung kanyang mga bunga. Nakakatulong din po yung pagpupruning o yung pagkaalis natin ng suckers para yung nutrients mapunta po dun sa
kanyang mga bunga. Wala nang kaagaw sa nutrients yung kanyang mga pinapalaking bunga. Number 3 ay fertilizer. Ito po yung ginagamit kong fertilizer sa aking mga tanim. Itong swamp fertilizer. So mga nakababad po dito, mga balat ng gulay, balat ng prutas, yung mga parte na inalis ko dun sa aking mga tanim. Yan, nakababad po dyan. So ito po halo-halo na. Meron siyang pampadahon at pampabulaklak, pati pampabunga. So ito po yung ginagamit kong pandilig araw-araw. So puro ko siyang dinidilig kasi araw-araw ko rin pong nire-refill yung aking swamp fertilizer. Kung concoction naman po yung ginagamit niyo, yung mga fermented plant juice, fermented fruit juice, yun po kasi meron siyang specific na nutrients na available tulad sa fermented plant juice. So yun po binibigay natin sa ating mga tanim during vegetative stage, yung kanyang pagdadahon at pagpapalago. Kasi yung fermented plant juice ay mayaman sa nitrogen, pampadahon lang siya. Pero pagdating ng flowering and fruiting stage, ang kailangan natin ibigay yung fermented fruit juice kasi yun naman po yung pampabulaklak tsaka pampabunga. Pero dito sa swamp fertilizer natin, dahil nakahalo na yung mga organic materials na mayaman sa nitrogen, sa phosphorus, tsaka sa potassium, so ididilig na lang po natin siya para i-provide niya yung mga nutrients na kailangan ng ating mga tanim. Number 4 ay pollination. Kailangan po ma-pollinate yung mga bulaklak ng ating mga tanim para maging bunga siya. Ano-ano ba yung mga nakakatulong para ma-pollinate yung mga bulaklak? Una, yung mga beneficial insects, yung mga bubuyog, mga bees, sila po yung mga dumadapo dyan sa bulaklak tuwing umaga. Tapos, naililipat po nila yung mga pollen kaya nabubuo yung mga bunga. Pangalawa, pwede po yung hangin. Pag hinangin yung ating tanim na alog, pwedeng tumalsik yung mga pollen, nabubuo din yung mga bunga. Pangatlo, yung manual pollination or hand pollination. Yan, tayo po mismo yung magpo-pollinate dun sa mga bulaklak na ating mga tanim. Magkaiba po yung bulaklak ng cucurbits tulad ng pakwan, ng pipino, ng ampalaya, kalabasa, upo. Yung lalaking bulaklak, yan po yung bulaklak na walang bunga. Yung babaeng bulaklak naman, yung bulaklak na merong bunga. Sa mga solanaceous naman tulad ng sile, kamatis, talong, yung lalaki at babae, nandyan na po sa iisang bulaklak. Paano ba mag-manual pollination? Sa mga sili, talong at kamatis, pwede nyo pong i-brush yung mga bulaklak na yan. Yung paintbrush na maliit or cotton buds, i-brush nyo lang po yung pinakaloob ng mga bulaklak para mabuo yung mga bunga. So tanong, paano kung malaparan yung inyong tanim? Paano natin ipopollinate itong mga tanim na to? So pwede nyo pong alugin yung inyong tanim. Pwede kayong maglakad-lakad dun sa inyong garden, sa inyong pataniman, tapos tapikin nyo po yung inyong tanim para mahalo yung pollen at mabuo yung mga bunga. Sa mga cucurbits naman, magkaiwalay yung lalaki at babaeng bulaklak. So gagawin niyo po, pipitas kayo ng lalaking bulaklak, tapos ipapahid nyo po doon sa babaeng bulaklak. Yan. So ginagawa po ito every day hanggang alas 10 po ng umaga para fertile pa po yung bulaklak. Malalaman nyo po pag naging successful yung pag-pollinate kung lumalaki yung bunga ng ating mga tanim. Pag yan po hindi na lumaki tapos nanilaw, ibig sabihin hindi po yan na-pollinate, hindi siya lalaki. So sira na yung bunga na to. Pwede rin tayong gumawa ng flower garden para maging natural insect attractant. Dumami po yung pollinator sa ating garden. Mas mapapataas po nito yung ating production kasi tumutulong sila para mabuo yung mga bunga ng ating tanim. Paano po ba natin aalagaan yung mga bulaklak na ating mga tanim? Una, iwasan po natin mabasa yung mga bagong sibol. Kaya kung kayo ay nagdidilig gamit po yung hose, idiretso na po nyo dun sa pinakapuno. Huwag nyo po papupusitan ng tubig yung ating tanim. Kasi once na nabasa itong mga bagong sibol na bulaklak, masisira yung pollen sa loob. Hindi na siya mabubuo. Pangalawa, pwede tayong mag-apply ng mga calcium-rich fertilizer para hindi po basta-basta malaglag yung mga bulaklak, pati na rin po yung mga bunga. Pwede tayong mag-apply ng calcium phosphate. Gawa po yan sa balat ng itlog tsaka mga buto ng hayop.
Number 5 ay regular harvest. Para po tuloy-tuloy yung pagbubunga ng ating tanim, lagi po kayong mag-harvest ng mga bunga at wag nyo pong pahihinugan doon sa puno. Kasi once na nahinog yung bunga ng ating tanim, babagal na po yung kanyang production, hihinto na po siya sa pag-produce ng bunga. Kasi nag-matured na po yung mga seeds. Aakalain ng ating tanim na tapos na yung kanyang life cycle kasi nakaproduce na siya ng seeds na magpapatuloy ng kanyang susunod na generation. So, pitas lang kayo ng pitas para tuloy-tuloy yung pagbubunga. So, yan po natutunan ko sa isang farmer. Yan yung kanyang technique para marami siyang ma-harvesta, kanyang mga pananim. Ganyan din po yung nangyayari dito sa tanim nating kalamansi. So, after ko po nag-harvest nakaraan, may mga tumubo na po na bulaklak. So, kapag pinipitasan natin, tuloy-tuloy din yung kanyang pagbubunga. Sa gulay, walang problema kasi wala naman po itong season. Unlike sa mga fruit trees na meron pong season kung kailan sila nagbubunga. Tulad ng mga rambutan, lansones. So mga September siya nagbubunga. So sa gulay, wala naman po siyang season. Kaya anytime pwede po tayo magtanim. Magkaiba lang po yung approach natin sa tag-init tsaka sa tag-ulan. Itong kalamansi, September din siya nagbubunga ng marami. So by June, magsisimula na po siyang magbulaklak ng marami. Tapos September, sobrang dami ng bunga. So dyan naman po bumabagsak yung presyo ng kalamansi. May season siya pero pwede tayo magpabunga ng buong taon. Basta pitas lang tayo ng pitas. Tapos mabigay natin yung requirement na kailangan ng tanim. Magbibigay pa rin siya ng bunga. Sana nakatulong po yung information na to para maparami nyo rin yung bunga ng inyong mga tanim. Sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!